Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1981 hanggang 1990. Hindi napigilan ni Jacob ang tumanggo at sinabing, "Tama ka. Bagamat delikado ang lugar na ito, hindi naman ito big deal basta't ang mga Supreme Saints na tulad natin ay hindi magtatagal dito at maingat sa pagsasanay." Pagkasabi noon, iginiya niya si Severin patungo sa gitna ng sword tomb. Itinuro ni Jacob ang mga alagad na nakaupong nakakross sa tabi ng libingan, at sinabi kay Severin, "May nangungunang swordsman na ranggo sa sword tomb." Ang lahat ng mga disipulo na nakaunawa sa isang tiyak na antas ng sword wheel mula sa sword tomb ay malalagay sa listahan. Napansin ni Severin na may isang batong monumento na katulad ng nasa harap ng Alchemy Tower Square na nakasabit sa kalangitan sa hindi kalayuan. Ang material ng monumento ng itim na bato na ito ay hindi pangkaraniwan dahil makayanan nito ang paghiwa ng masamang espiritu. Binasa ni Severin mula sa ibaba hanggang sa tuktok ng monumento ng bato, at nakita niya ang tungkol sa 100 mga pangalan na kakaunti ang nakasulat sa monumento ng bato. Ang mga pangalang ito ay isinulat sa isang malambot ngunit malakas na sulat kamay, na sumasalamin sa matalas na espada, na para bang pinipigilan ang iba sa pagbabasa kahit na. Kahit si Severin sa kanyang cultivation level, ay hindi ito mabasa ng malinaw. Kaya naman, pinasok ni Severin ang espiritual na enerhiya sa kanyang mga mata at ginamit ang mind's eye, at agad niyang nakita ng malinaw ang mga pangalan sa monumento ng bato. May nakita siyang pamilyar na pangalan sa mga pangalang ito. Miles, 9 na ranggo, Heptagold Sword Energy. Medyo nabigla si Severin. Si Miles ay isang Peakmaster at siya ay nasa 9 na ranggo lamang. Si Miles ay isang level 9 Paragon. Bilang Peakmaster ng 7th Mountain, ang kanyang lakas ay nai-rank din sa pinakamataas sa Grundy Uno Sect. Kaya naman, maliwanag kung bakit magugulat si Severin na si Miles ay nasa 9 na ranggo sa Top Swordsman Rankang. Nang makita ang pagkagulat ni Severin, dahan-daang nagpaliwanag si Jacob. "Severin, hindi mo dapat maliitin ang rangkang ng top swordsman. Tanging ang mga nakakaunawa sa sword wheel at ang henyo ng swordsmanship ang maaaring nasa listahan. Kahit si Raden Cole, na kilala ngayon bilang numero 1 swordsman sa 7th Mountain at ika-7 pwesto sa Prodigy rangkang ng sekta, ay wala pa rin sa listahan." Napangiti ng mapait si Jacob nang banggitin iyon. Ang top swordsman rangkang at ang Alchemy Tower rangkang ay sabay na itinatag. Gayunpaman, napakahirap makapasok sa listahan. Sa nakalipas na 10,000 taon, mayroon lamang 12 o 3 tao sa listahan, at lahat sila ay mga pinakamataas na master ng 7th Mountain noong nakaraan. Sinasabi na noong si Miles ay isang elite na disipulo pa, sa sword tomb niya naintindihan ang Heptagold Sword Energy at naging Peakmaster ng 7th Mountain. Iyon ang dahilan kung bakit ang sword tomb ay naging isang banal na lugar para sa paglilinang para sa hindi mabilang na mga disipulo ng 7th Mountain. Umaasa sila na balang araw ay matututunan nila ang kahulugan ng sword wheel mula sa wasak na sword tomb at makarating sa tuktok. Matapos makinig sa paliwanag ni Jacob, tumanggo si Severin at sinabing, "Nakikita ko." Narinig din ni Severin ang tungkol kay Radan. Siya ay isang swordsman mula sa 7th Mountain, at nagawang maunawaan ang isang pahiwatig ng Heptagold Sword Energy sa murang edad. Bagamat hindi kumpleto ang kanyang pangunawa, nakakatakot pa rin ang kanyang kapangyarihan sa espada. Sa antas ng cultivation ng level 5 Supreme Saint, binaligtad niya ang isang halimaw na maihahambing sa level 7 Supreme Saint, kaya nagdulot ng sensasyon sa buong Grundy Uno Sect. Ika-7 ranggo si Raden sa Prodigy rangkang ng sekta, at mas mataas ang kanyang cultivation power kaysa kay Shyam. Matapos hanapin sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol kay Raden, inalis ni Severin ang kanyang tingin sa monumento ng itim na bato. Sa kanyang cultivation level, hindi sineseryoso ni Severin si Raden sa kanyang cultivation level. Bagamat si Severin ay isang level 7 Supreme Saint lamang, kung gagawin niya ang lahat, maaari niyang makuha ang isang level 9 Supreme Saint. Kung tutuusin, tiwala siya na kaya niyang labanan ang isang Paragon na kakalusot pa lang. Matapos bawiin ang kanyang tingin, tumigil si Severin sa paglock sa pangalan sa top swordsman rangkang at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa gitna ng sword tomb. Di nagtagal,
Nakarating siya sa gitna ng sword tomb, pumili ng pwesto, at umupo ng naka-cross-legged. Hindi niya nakalimutan na ang layunin ng pagpasok sa sword tomb ay upang kolektahin ang Heptagold energy sa loob. Agad niyang binuksan ang kanyang divine sense, at maingat na naghanap sa loob ng radius na mahigit 10 milya para sa mga bakas ng Heptagold energy. Ilang segundo lang ay nagmulat ng mata si Severin. Isang seryosong kunot ang lumitaw sa kanyang noo pagkatapos noon. Wala pala sa bola ang Heptagold energy sa sword tomb tulad ng binigay ni Miles sa kanya noon. Sa halip, ito ay umaanod at may halong masamang enerhiya, at ang halaga ay napakaliit. Ayon sa pagtatansya ni Severin, kung maaari niyang i-condensed at linisin ang masamang enerhiya sa loob ng radius na 10 milya, malamang na makakakuha siya ng bola ng Heptagold energy. Parang wala akong pagpipilian kundi linisin muna ang masamang enerhiya. Mabigat na buntong hininga ang bigkas ni Severin. Ang masamang enerhiya sa sword tomb ay napakalakas, kahit ang isang Supreme Saint ay masasaktan kapag hinawakan niya ito. Gayunpaman, iyon ang tanging paraan kung gusto niyang kunin ang enerhiya ng Heptagold. Matapos kumuha si Severin ng alchemical pill at lunukan ito, ginamit niya ang kanyang teknik para i-activate ang espiritual na enerhiya sa kanyang energy core para mapawi ang nakapaligid na evil energy. Sa isang iglap, ang isang malaking halaga ng masamang enerhiya ay tumalon patungo sa katawan ni Severin, na parang buhay, at agad na nabuo ang isang kulay dugo na light cocoon na may radius na ilang talampakan sa paligid ng kanyang katawan. Hindi ako makapaniwala na may isang tao na nangahas na sumipsip ng masamang enerhiya sa napakalaking sukat sa sword tomb. Hindi ba sila natatakot na mamatay? Sino ang taong ito? Hindi ba nila alam na delikadong i-activate ang energy core sa loob dito? Mukhang hindi disipulo ng 7th Mountain ang taong ito. Dapat taga-ibang bundok sila, di ba? Kailangan kong sabihin na siya ay medyo makapangyarihan. Talagang nasa kanya ang antas ng paglilinang ng level 7 Supreme Saint. Gayunpaman, kahit si Radan, na isang level 8 Supreme Saint, ay kailangang mag-ingat sa sword tomb dahil sa takot na mapuko ang masasamang enerhiya na ito. Hihihi. Ang taya ko ay ang taong iyon ay masasaktan ng husto ng masamang enerhiya sa loob lamang ng ilang segundo. Sa isang burol na ilang milya ang layo mula kay Severin, may isang binata na nakapikit upang unawain ang nagtatagal na espada sa paligid niya. Sa pagkakataong iyon, biglang nagmulat ng galit ang binata nang mapansin ang marahas na pagsabog ng masamang enerhiya. Ang binata ay walang iba kundi si Radan, na kilala bilang henyong swordman ng 7th Mountain at mahigit kalahating taon na siyang nagsasanay sa pag-iisa sa sword tomb. Si Radan, na nagambala ng marahas na masamang enerhiya, ay nabaluktot ang mukha sa galit at nagmura sa mahinang boses. Kalokohan! Sino ang nagdulot ng pagsabog ng masamang enerhiya sa oras na ito? Naiintindihan ko na sana ang nagtatagal na malaking dalubi o sword wheel. Tumingin si Radan kay Severin at nakita niyang nababalot ng kulay dugong evil energy ang buong katawan ni Severin. Tiningnan niya ng maigi ang damit na suot ni Severin. Hindi iyon ang damit ng 7th Mountain. Nalaman agad ni Severin na nasa labas. Napakamangmang ng mga tagalabas na ito. Hindi ba niya alam na malubha siyang masasaktan kung magdulot siya ng marahas na pagsabog ng masamang enerhiya? Sumili ang sarkastikong ngiti sa mukha ni Radan. Sa kanyang palagay, si Severin ay isang hanggal na nangahas na maging sanhi ng pagkagulo ng masamang enerhiya sa sword tomb, ay naghahanap lamang ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang masamang enerhiya sa sword tomb ay napuno ng walang katapusang pagkauhaw sa pagpatay. Ito ay pinaliit mula sa nagtatagal na sword wheel ng sirang espada na naiwan sa sword tomb sa halos 10,000 taon. Kahit na si Radan, na kilala bilang henyong swordsman ng 7th Mountain ay kailangang maging maingat kapag nananatili sa sword tomb, at hindi nang ahas na pukawin ang masamang enerhiya sa napakalaking paraan gaya ni Severin noong naiintindihan niya ang nananatili na sword wheel. Hindi pa banggitin ang iba pang mga disipulo ng 7th Mountain, hindi sila nang ahas na lumapit sa gitnang bahagi ng sword tomb dahil sa takot na mapuko ang masamang enerhiya at maging sanhi ng pagkagulo ng espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan. Hindi ako makapaniwala na may taong magiging hanggal na kumilos ng walang ingat sa sword tomb. Napaisip si Radan.
Bagamat ang riot ng masamang enerhiya na idinulot ay naantala ang pagkaunawa ni Raden sa sword wheel, hindi siya nagalit. Sinulyapan niya si Severin na may interes, na nababalot ng madugong evil energy, at saka binawi ang kanyang tingin ng walang sinasabi. Napagdesisyonan niyang huwag na siyang pansinin. Kasabay nito, naramdaman din ni Jacob, na hindi kalayuan kay Severin, ang evil energy sa kanyang paligid na nagkakagulo, dahilan para biglang namutla ang kanyang mukha. Si Severin ay matapang. Sinabi ko sa kanya na huwag magdulot ng kaguluhan ng masamang enerhiya bago pumasok sa libingan. Si Jacob ay hindi malayo sa kinatatayuan ni Severin, halos 100 yarda lamang ang pagitan, kaya't naramdaman niya ang kabangisan ng masamang enerhiya. Hindi mabilang na natitirang espada ang gumalaw habang ang masamang enerhiya ay kumalat sa paligid, na bumubuo ng isang matalim na hangin sa paligid, na bumubuo ng isang matalim na hangin na kumikislap sa hangin. Si Jacob ay isang level 2 Supreme Saint, pakiramdam niya ay parating na ang kamatayan sa kanya kapag nahaharap siya sa nakakatakot na mga talim ng hangin. Nako, masyadong walang ingat si Severin. Napakaraming evil energy sa Sword Tomb, dapat pa rin siyang mag-ingat kahit na siya ay level 9 Supreme Saint. Huminto si Jacob at hindi na nagsalita pa. Sa kanyang opinyon, sa napakaraming magulong masamang enerhiya. Si Severin, na matatagpuan sa gitnang lugar, ang mga pagkakataong lumabas na buhay ay maliit sa wala. Ang masamang enerhiya ay isa rin sa mga espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Gayunpaman, kapag ang isang magsasaka ay nahawahan nito, maaapektuhan nito ang pag-iisip, na magiging sanhi ng kanyang pagkabaliw o pagsabog sa kamatayan. Ang masamang enerhiya sa Sword Tomb ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Total, maraming sword wheel ang naiwan doon. Nang magsanib ang dalawa sa isa't isa, ang kanilang kapangyarihan ay naging mas nakakatakot at hindi mahuhulaan. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring mapanalunan ng isang Supreme Saint Elite Disciple. Sa makatuwid, sa mata ng maraming disipulo sa Sword Tomb, halos walang pagkakataon si Severin na mabuhay. Hahaha. Isa siyang hanggal na tao talaga. Ang mga elite na disipulong ito na nagmula sa ibang mga bundok ay laging nararamdaman na sila lang ang henyo sa bilyon-bilyong ordinaryong cultivator, na nag-iisip na kaya nilang supulan ang masamang enerhiya para mapabilis ang kanilang pag-unawa sa sword wheel. Tiyak na nililigawan niya si kamatayan. Dapat tayong lumayo sa gitnang lugar. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay si Severin, na dumating sa kapayapaan upang mamatay kung kinakailangan, ay ganap na ligtas sa sandaling iyon. Sa gitna ng Sword Tomb, si Severin ay nakaupo na naka-cross-legged sa burol, na napapalibutan ng isang pulang dugo na masamang enerhiya na bagyo. Huminga siya ng mahina at malalim, at ilang pulgada sa harap niya, may patong ng nagniningning na liwanag. Ang kanyang kalasag sa enerhiya ay lumalaban sa mga pag-atake ng masamang enerhiya. Kahit na paminsan-minsan ay dumaan ang masamang enerhiya sa energy shield at umabot sa balat ni Severin, ito ay agad na pinalihis ng kanyang matigas na parang dragon na katawan. Sa karamihan, nagdulot lamang ito ng ilang maliliit na gasgas sa ibabaw na hindi man lang itinuturing na seryoso upang tawagin itong sugat. Sa wakas ay sumilay sa kalmadong mukha ni Severin ang isang masayang ngiti dahil sa parami ng evil energy ay naipon niya. Naramdaman niya ang isang malaking halaga ng enerhiya ng heptagold sa bola ng pulang dugo na masamang enerhiya. Hanggat nagawa niyang ihiwalay ang heptagold energy mula sa evil energy, magagawa niyang i-level up ang kanyang Sky Soul Heptagold Sword energy sa small success. Pagkatapos, mapapabagsak niya ang isang cultivator ng parehong antas sa ilang segundo. Sa katunayan, magagawa niyang laslasin ang isang bundok sa kalahati o hatiin ang dagat sa isang paghampas lamang ng kanyang espada. Mula roon, magagawa niyang lumipat sa pagbubukas ng mga pintuan ng langit at lupa o lipulin ang libu-libong katawang celestial. Sa pag-iisip nito, bahagyang natuwa si Severin. Sa sandaling matagumpay niyang nilinang ang Sky Soil Heptagold Sword Energy sa small success, at pinagsama ito sa espiritual na kayamanan sa kanyang kamay at ang kanyang nakakatakot na pisikal na kapangyarihan, hindi na siya magagapi sa mga taong mababa ang antas, at isang mabigat na kalaban para sa mga nasa itaas. Ang higit na nakakatakot ay ang antas ng paglilinang ni Severin sa panahong iyon ay nasa level 7 Supreme Saint lamang.
Ibig sabihin, hindi isang simpleng bagay ang pagiging isang mabigat na kalaban ng isang Paragon, dahil magagawa niyang ibaba ang isang Paragon kapag naabot na niya ang level 9 Supreme Saint. Kaya, paanong hindi siya makakaramdam ng kasiyahan at pagkasabik sa pag-iisip na kolektahin ang lahat ng Heptagold energy na iyon? Matapos ay compose ng kaunti ang kanyang sarili, minanipula ni Severin ang kanyang divine sense at ang kanyang lumalagong espiritual na enerhiya upang balutin ang dugo pulang kakon ng masamang enerhiya sa labas ng kanyang katawan. Kasabay nito, mabilis na nagsagawa ng sunod-sunod na hand seal si Severin gamit ang magkabilang kamay para i-activate ang meridian points na nabuksan sa buong katawan niya. Sa isang iglap, bumaha ang napakalaking espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Gamit ang kanyang divine sense, nagawa niyang kontrolin ang espiritual na enerhiya tulad ng isang hindi nakikitang pares ng mga kamay upang maingat na paghiwalayin ang enerhiya ng Heptagold mula sa masamang enerhiya. Wala pang isang saglit, unti-unting lumitaw sa paningin ni Severin ang isang parang sinulid na bagay na kasing nipis ng buhok, kumikinang na may gintong liwanag, at puno ng enerhiyang Heptagold. Tuwang-tuwa siya nang makita ang unang sinag ng enerhiya ng Heptagold na nahubaran. Nang walang sabi-sabi, mabilis niyang binibigkas ang Sky Soil Heptagold Sword Energy Mantra para ma-absorb at pinuhin ang Heptagold energy. Hindi nagtagal ay lumitaw ang pangalawa at pangatlong sinag ng enerhiya ng Heptagold. Sa paglitaw ng malaking halaga ng enerhiya ng Heptagold, ang Sky Soil Heptagold Sword Energy na nilinang ni Severin ay unti-unting pumapasok. Wala pang kalahating araw, nakarating na siya sa small success mula sa beginner level. Sa sandaling tumuntong si Severin sa small success, isang malakas na espada ang biglang lumabas mula sa kanya. Sa sandaling lumabas ang sword wheel na ito, naakit nito ang nagtatagal na sword wheel sa mga putol na espada sa sword tomb. Ang di mabilang na mga sirang espada ay umuungal at patuloy na nag-vibrate, na tila sila ay ipinatawag. Ang mga piling disipulo ng Seventh Mountain na nagsasanay sa malapit ay nagulat sa biglaang pagbabago. Anong nangyayari? Bakit biglang nag-vibrate itong mga sirang espada? May kung ano ba sa loob ng sword tomb na umaakit sa kanila? Kalimutan mo na ang mga putol na espada. Pati ang mga nagtatagal na sword wheel ay pinapatawag na. Nang makita ng mga disipulong ito ng ikapitong bundok ang eksena, lahat sila ay nagulat at namanhid. Ilang taon na silang nagsasanay sa sword tomb at hindi pa sila nakakita ng ganoong kakaibang tanawin. Natural na walang ideya si Severin sa pagkabigla na idinulot niya sa iba pang mga disipulo. Matapos niyang matagumpay na linangin ang Sky Soil Heptagold Sword Energy sa small success, ang kanyang pag-unawa sa tunay na gawa ng pagiging swordsman ay naging mas malalim. Sa sandaling iyon, siya ay maringal at nangingibabaw na parang isang espadang nakabuka. Ang sword wheel na lalabas mula sa kanyang katawan ay naging mas malakas, at maging ang masamang enerhiya na nakapaligid sa kanyang katawan ay kailangang sumuko sa kanyang malakas na sword wheel. Ang madugong masamang enerhiya, na kasing laki ng isang maliit na bundok at hugis silkworm cocoon, ay naputol sa isang iglap na parang nakatagpo ito ng isang uri ng pag-atake. Kasunod ng puwang na ito, ang nagtatagal na espada sa sword tomb na naakit ng sariling espada ni Severin ay direktang sumuntok sa kanya na para bang nakakita sila ng labasan. Ang mga cultivator ng espada ay palaging itinuturing ang kanilang espada bilang kanilang buhay. Sa madaling salita, kung nasaan ang kanilang mga espada, nandoon din sila. Kahit na ang kanilang espada ay nabali, ang kalooban ng swordsmanship na nananatili dito ay mananatili sa napakahabang panahon. Hindi ito mawawala hanggat hindi ito naanod ng walang katapusang ilog ng panahon. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang sword tomb ay nagbaon ng hindi mabilang na mga sirang espada ng mga cultivator ng espada, at ang tunay na pagkilos ng pagiging swordman sa loob ay mas malakas pa. Kahit na ang lakas ng mga sword wheel na iyon ay matagal nang kumupas sa paglipas ng panahon, ang pag-atake ng isang malaking bilang ng mga sword wheel ay nagparamdam pa rin kay Severin na parang nahuhulog siya sa isang banjin. Sa ilalim ng epekto ng mga sword wheel na iyon, ang divine sense na orihinal na inilabas ng ilang milya ay agad na naputol. Nasira ang kanyang divine sense. Natural na hindi komportable si Severin. Pakiramdam niya ay nataman ng malakas ang kanyang ulo, at unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na itong umitim.
Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, ang espada ay nasa loob ng katawan ni Severin upang protektahan siya sa pamamagitan ng pagtulak palayo sa panlabas na sword wheel. Saka lang nag-react si Severin, mabilis niyang dinagdagan ang lakas ng energy shield niya. Medyo namutla ang mukha ni Severin matapos gawin iyon. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing may nagtatagal na takot. Hindi katakataka na ang lugar na ito ay naging banal na lupain ng swordsmanship para sa mga disipulo ng Seventh Mountain. Napakaraming sword wheel ang natitira dito. Walang mas kaunti sa 12 ng mga sword wheel na naramdaman ni Severin, tulad ng napakatalim na Heptagold Sword Wheel, ang Fourth Earth Sword Wheel na kasing bigat ng lupa, ang Ice Frost Sword Wheel na kasing kapal ng 10,000 taon ng yelo. Ang lahat ng mga cultivator ng espada ay may ganap na iba't ibang paraan ng pagsasanay mula sa mga normal na cultivator. Mayroong hindi mabilang na kombinasyon ng mga sword moves, sword styles, sword energy, sword heart, sword will, at sword domain. Ang mga sword moves, sword styles, sword energy, at mga sword value ay nasa loob ng pangunawa ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kapag ang cultivator ng espada ay umabot na sa yugto ng sword wheel, pagmamasdan niya ang lahat ng bagay sa mundo at itatak dito ang kanyang hindi magagapi na puso ng espada, upang ang lahat ng bagay sa mundo ay maging mga sandata sa mga kamay ng cultivator ng espada. Ayon sa alamat, sa Pure Void Sect kung saan sikat ang swordsmanship, ang tagapagtatag ng sekta, Purvikal Void, ay gumamit ng isang piraso ng damo upang patayin ang hindi mabilang na makapangyarihang cultivator sa South Sky, kaya itinatag ang Pure Void Sect. Bagamat si Severin ay protektado ng kanyang sariling sword wheel, ang nagtatagal na sword wheel ay sumugod sa puwang ng masamang enerhiya na parang baliw, na patuloy na tumatama sa energy shield sa kanyang harapan. Bilang may-ari mismo ng sword wheel, naririnig ni Severin ang dagandong ng mga espada sa kanyang mga tainga, na para bang hinahamon siya ng mga espadang iyon. Agad naman siyang ngumisi at sinabing, "Ha! Ang iyong mga master ay wala na sa mundong ito, ngunit kayong lahat ay naglalakas loob pa ring hamanin ako." Ang espada ay sandata ng isang maginoo at ang hari ng lahat ng sandata. Halos lahat ng swordman na maaaring magtanim ng sword wheel ay isang henyo sa sining ng swordsmanship. Kahit na ang sword wheel na nananatili pagkatapos ng kamatayan ay hindi gaanong mas malakas. Ang masaklap pa, kapag nagkasalubong ang iba't ibang sword wheel, gusto nilang magkaroon ng showdown para makita kung sino ang pinakamakapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit pumutok ang espada ni Severin, na naging dahilan upang mag-react ang nagtatagal na sword wheel sa sword tomb. Naiintindihan siguro ng nagtatagal na espada ang sinabi ni Severin dahil sunod-sunod silang umungol, at talagang nagsanib at naglabas ng matalas na enerhiya ng espada. Nagdilim ang mukha ni Severin nang makita iyon. Siya ay orihinal na pumasok sa sword tomb para lang makahanap ng Heptagold Sword Energy para linangin ang sarili niyang teknik, ngunit hindi niya sinasadyang na-activate ang sarili niyang sword wheel, na naging dahilan upang ang iba pang sword wheel sa sword tomb ay gustong makipagkompetensya sa kanya. Matapos ilabas ang kanyang espada bilang tugon, malamig na sabi ni Severin, "Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutulungan kita." Pagtapos niyang magsalita ay pumutok na naman ang espada ni Severin. Sa isang iglap, lahat ng mga sirang espada sa loob ng radius na ilang milya ay nasuspend at lumilipad mula sa lupa na parang hinihila pataas ng hindi nakikitang puwersa. Inipon ni Severin ang mga kalawang na basag na espada sa harap at likod niya, at ang kanyang espada ay bumaba mula sa langit tulad ng enerhiya ng langit-lupa mula sa kaguluhan, na agad na dumurog sa mga sirang espada na iyon sa alabok. Ang mga nagtatagal na sword wheel ay hindi tugma sa kompletong sword wheel ni Severin. Hindi pa banggitin, ang teknik na ginawa ni Severin ay ang nangungunang Sky Soil Heptagold Sword Energy ng Grandi Uno Sect. Gamit ang diskarteng ito, kahit na ang hindi gaanong talentado na tao ay maaaring sumipsip ng malaking halaga ng Heptagold na enerhiya at linangin ang Heptagold Sword Wheel, pabayaan ang isang mahusay na tao tulad ni Severin, tiyak na malilinang niya ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Matapos makuha ni Severin ang isang malaking halaga ng enerhiya ng Heptagold sa Sword Tomb, ang kanyang sariling Heptagold Sword Wheel ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbabago. Sa sandaling lumabas ang kanyang napakatalas na Heptagold Sword Wheel,
Para siyang matako na balyena na lumalangoy sa gitna ng maliliit na isda, galit na nilalamon ang nagtatagal na sword wheel. Ice sword wheel, flame sword wheel, hardwood sword wheel, clearwater sword wheel, thunder sword wheel, at hindi mabilang na matagal ng sword wheel ay agad na nilamon at hinigop ni Severin. Nakakuha din siya ng maraming insight pagkatapos pinuhin ang mga sword wheel na iyon. Kasabay nito, ang sword wheel sa kanya ay lumalaki sa isang nakababahala na bilis. Bukod dito, ang kanyang espada ay magkakaroon ng mas maraming katangian, na hindi na limitado sa orihinal. Heptagold sword wheel. Sa oras na iyon ang monumento ng itim na bato na lumulutang sa itaas ng sword tomb ay unti-unting naglabas ng maliwanag na liwanag habang nilalamon ni Severin ang mas matagal ng sword wheel. Ang eksenang ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Seventh Mountain na nasa sword tomb pa. May nagsilang ba ng bagong sword wheel? Lahat, tingnan mo. May bagong pangalan sa top swordsman ranking. Gasp! Sino lang ang nagsilang ng bagong sword wheel? Baka si Raden Cole. Ang lahat ay nakatitig sa batong monumento na may dilat na mga mata habang ang maliwanag na liwanag sa itaas nito ay lumiliwanag ng patengkad hanggang sa ito ay tuluyang nakabuo ng isang pangalan sa top swordsman ranking. Severin Foylet. Si Jacob, na nasa gitna ng karamihan, ay hindi napigil ang mapasigaw. Si Severin talaga. Hindi ko akalain na nasa top swordsman ranking si Severin. Agad na nagkagulo ang mga disipulo ng ikapitong bundok nang marinig nila iyon. Sino ba itong si Severin? Mayroon bang ganoong tao sa Seventh Mountain? Hindi siya isang disipulo ng Seventh Mountain, ngunit isang tagalabas. Gasp! Hindi kaya siya ang ika-6 na pangunahing disipulo? Hindi ba't henyo siya sa alchemy? Bakit mayroon din siyang napakalakas na talento sa swordsmanship? Ang mga disipulo ng ikapitong bundok sa Sword Tomb ay nagulat lahat nang malaman nila ang pagkakakilanlan ni Severin. Narinig ng lahat ng mga disipulo sa Grundy Uno sect ang kanyang katanyagan bilang ika-6 na pangunahing disipulo sa ilang lawak. Kung tinatalo nito si Xiam, nalampasan ang lahat ng antas sa Alchemy Tower at nangunguna sa rangkang ng Top Alchemist, o tinatanggap ang hamon ni Emery, at sa wakas ay naging sikat sa Grundy Uno sect. Gayunpaman, sa isipan ng mga disipulo ng Seventh Mountain, ibinalik nila si Severin na maging isang henyo lamang sa alchemy. Kaya, maliwanag na nabigla sila nang malaman na siya ang naging dahilan ng pagkakagulo ng mga nagtatagal na swords wheels sa Sword Tomb, at pagkatapos ay nakapasok sa top swordsman ranking. Ang hindi mabilang na mga disipulo ng Seventh Mountain ay tumangala sa figure sa gitna ng Sword Tomb na may inggit, at napasigaw sa gulat. Hindi ako maniniwala kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata. Hindi ko akalain na may ganoong kataas na talento si Severin sa espada. Akala ko ang taong nagdulot ng masamang enerhiya sa Sword Tomb na magmukmak ay isang hanggal na binata, ngunit ito pala ang ika-6 na pangunahing disipulo, si Severin Foylet. Oh my God, hinding-hindi ako magiging kasing kapangyarihan niya kahit na nag-training ako ng 1,000,000 taon. Nabalitaan ko na hindi lang siya nagtataglay ng ilang uri ng Divine Constitution, kundi ang talento niya sa alchemy ay higit pa kaysa kay Celeste. Sa katunayan, una siya sa rangkang ng Top Alchemist. Kahit na ganoon, hindi ako makapaniwala na inabot lang siya ng kalahating araw para maunawaan ang mga salita dito. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Raden na nakakross ang paa sa burol at iniintindi ang nagtatagal na espada. Napuno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata nang makitang biglang lumitaw ang pangalan ni Severin sa monumento ng itim na bato. Paano ito posible? Ang orihinal na kalmadong mukha ni Raden ay naging larawan ng pagkagulat na nakaawang ang bibig at nanginginig ang mga mata. Naiintindihan ba talaga ni Severin ang sword wheel dito sa kalahating araw lang? Bilang isang henyong swordsman ng Seventh Mountain, halos hindi naiintindihan ni Raden ang isang pahiwatig ng sword wheel pagkatapos ng paglinang sa Sword Tomb sa loob ng ilang taon. Sa katunayan, malayo pa siya sa pag-unawa sa tunay na sword wheel. Gayunpaman, nanatili siya sa Sword Tomb ng mga buwan at buwan nang hindi nangangahas na magpahinga sa pagitan. Ang tanging naiisip niya ay ang makapagsimula ng tunay sa paraan ng swordsmanship at i-condense ang sariling sword wheel. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong huli siyang pumasok sa Sword Tomb, at hindi pa niya natutunan ang paraan ng swordsmanship.
Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan pagkatapos niyang maalala na dati niyang pinagtawanan si Severin dahil sa pagiging ignorante at talagang pangahas na maging sanhi ng masamang enerhiya na tumakbo ng laganap sa Sword Tomb sa kanyang sariling pagkamatay. Kung tutuusin, hindi lang ligtas at maayos si Severin, wala pang kalahating araw na iintindihan niya ang Sword Wheel. Gayunpaman, sa pagtingin sa pangalang Severin Foylet na nasa ika-11 ranggo sa top swordsman rankang, si Raden ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan. Talagang may taong kayang umintindi sa Sword Wheel sa kalahating araw at umakyat sa top swordsman rankang sa mundong ito. Napaisip si Raden. Pagkaayos ni Raden, dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at tumingin sa direksyon ni Severin, na napapaligiran ng hindi mabilang na lumilipad na kalawang na sirang espada na lumilipad. Kaya ito ang pagkakaiba ng core disciple at elite disciple. Mapait ng ngiti niyang sambit sa sarili. Walang masyadong alam si Raden tungkol kay Severin. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa Sword Tomb sa pag-iisa. Ang huling pagpasok niya sa Sword Tomb ay kalahating taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong sikat si Severin. Kakapasok lang niya sa top alchemist rankang at na-rank na pareho kay Emery. Kaya naman, walang pakialam si Raden kay Severin nang pumasok siya sa Sword Tomb. Kahit na si Severin ay nag-condensate ng heptagold energy at nagdudulot ng riot ng masamang enerhiya sa paligid niya, iniisip pa rin ni Raden kung saan nanggaling ang tandang batang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tandang batang lalaki na kanyang pinagtatawanan ay napunta sa top swordsman rankang na noon pa man ay pinangarap niyang makuha. Pagtingin sa direksyon ni Severin, matagal na hindi napigilan ni Raden ang kanyang kalungkutan. Sa wakas, napabuntong hininga siya nang walang magawa. Ang talino ko ay walang halaga kung ikukumpara sa iyo. Kasabay nito, sa puso ng Sword Tomb, si Severin ay maingat na nauunawaan ang nagtatagal na mga espada ng mga sirang espada sa tabi niya. Sa puntong iyon, hindi niya alam na dahil sa kanyang paghaharap sa nagtatagal na Sword Wheel sa Sword Tomb, ang kanyang Sword Wheel ay tumas o nakapasok siya sa top swordsman rankang, na nakakabigla sa hindi mabilang na mga disipulo ng 7th Mountain. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit, at isang hindi nakikitang aura ang lumalabas sa kanyang katawan, hinihipan ang mga sirang espada sa paligid niya na parang malakas na hangin. Kaagad pagkatapos, isang napakatalim na invisible na espada ang lalabas mula sa kanyang katawan, at ito ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa nagtatagal na mga sword wheel sa sirang espada na nakabaon sa Sword Tomb. Ito rin ay nagbigay daan kay Severin na madaling malutas ang pagkubkob ng mga nagtatagal na mga espada at lumunin ang mga ito. Habang lumalamon ng parami ang mga sword wheel, lalong lumalim ang pagkaunawa ni Severin sa swordmanship. Ang kanyang buong katawan ay parang isang nakabukang talam, na naglalabas ng napakatalim na aura. Sa ilalim ng presyon ng aura, ang hangin sa loob ng halos 100 talampakan ay nagsimulang mag-crack na para bang ang time-space na tela mismo ay malapit ng mabasag. Ang kalooban ng espada sa kanya ay naging mas malakas, kaya't ginawa nito ang ilan sa mga putol na fragment ng espada na lumilipad patungo sa kanya. Gayunpaman, marami pa ring mga putol na espada, na lumilipad patungo kay Severin na parang mga gamo-gamo sa apoy. Makalipas ang kalahating araw, libo-libong iba't ibang putol na espada ang lumulutang sa harap ni Severin. Mayroong maraming mga uri ng matatagal ng sword wheel na sumabog mula sa mga kalawang na fragment na ito. Ang ilan ay maaaring mapunit ang espasyo, ang ilan ay maaaring gumawa ng apoy nang wala sa oras, at ang ilan ay maaaring magpalamig ng hangin na parang gusto nitong magdulot ng panibagong panahon ng yelo. Napapaligiran si Severin ng mga kalawang na pira-pirasong espada habang ang iba't ibang kakaibang phenomena tulad ng lupa, tubig, hangin, apoy, yelo, kulog at kidlat ay patuloy na lumilitaw sa kanyang katawan. Napunit ng nakakatakot na enerhiya ang nakapalibot na espasyo, na lumikha ng malalaking bitik sa kawalan. Ikinasindak nito ang ibang mga alagad. Nadama nila na ang buong Sword Tomb ay maaaring masira anumang oras, at kasama nila ito. Anong uri ng espada ang nilinang ni Severin para makapagdulot ng kakilakilabot na kababalaghan? Gasp! Maging ang mga bitek sa kawalan ay napunit.
Baka gusto niyang labanan ang matatagal ng mga sword wheel sa buong sword tomb gamit ang sarili niyang lakas. Oh my God, lahat ay dapat tumakbo para sa kanilang buhay ng mabilis. Mamamatay tayo kapag nahuli tayo sa mga bitek. Kung ikukumpara sa mga natarantang disipulo, si Severin, na nasa gitna ng sword tomb, ay tila napakalmado. Matapos lumunin ang ilan pang nagtatagal na sword wheel, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang kagalakan ay lumitaw sa kanyang mukha. Matapos lumunin ang hindi mabilang na nagtatagal na mga habilin ng espada, unti-unting natuklasan ni Severin na ang kanyang pagiging espada ay talagang lumalakas at umuunlad sa direksyon ng pagbabago. Mayroong hindi bababa sa libu-libong mga testamento ng espada dito. Kung maaari kong lunukan, higop, at pinuhin ang lahat ng ito, ang aking pag-unawa sa espada ay malamang na umabot sa isang nakakatakot na taas. Hindi napigilan ni Severin ang pananabik sa naisip. Masigla niyang isinaaktibo ang kanyang espiritual na enerhiya at sword wheel upang makaakit ng mas maraming sirang espada na lumutang sa paligid niya. Habang sinimulang kainin ni Severin ang mga matatagal ng sword wheel sa sword tomb, ang kanyang sariling sword wheel, na orihinal na Heptagold, ay nagsimula ring mag-evolve ng unti-unti. Ang orihinal na sobrang matalas na Heptagold sword energy ay unti-unting nagsimulang magkaroon ng iba't ibang katangian ng lupa, tubig, hangin at apoy. Hindi mabilang na lupa, tubig, hangin, at apoy ang lumutang sa paligid ni Severin, na parang sinusubukan nilang sirain mismo ang sword tomb. Ang kakilakilabot na kapangyarihan na kanilang ipinamalas ay nagpang-inig sa takot maging ang mga disipulo ng Seventh Mountain na 20 o 30 milya ang layo. Lalo na ang kawalan na dulot ng patuloy na pagpunit ng kalawakan ng lupa, tubig, hangin, at apoy na nagpalamig sa dugo ng lahat. Kahit na ang isang huwaran ay masusumpungan ang kanyang sarili na patay sa isang iglap kung siya ay sinipsip sa kawalan, lalo pa ang mga piling alagad na nasa kaharian lamang ng mga Supreme Saint. Noong una, nagulat at nag-aalala ang lahat sa kaligtasan ni Severin. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nakita nilang ligtas at maayos si Severin kahit na malapit na siya sa kawalan. Dagdag pa rito, ang sword wheel sa kanyang katawan ay naging mas malakas at mas malakas, na nakakagulat at nakakatakot sa mga disipulo ng Seventh Mountain. Nanatili si Severin sa isang estado na binalot ng hindi mabilang na lupa, tubig, hangin, at apoy sa loob ng mahigit kalahating buwan. Isang araw, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at dalawang maliwanag na sinag ng liwanag ang bumungad sa kanila. Matapos makuha ang hindi mabilang na sword wheels, ang kanyang pag-unawa sa swordsmanship ay umabot sa hindi pa nagagawang antas. All swords become one. Mahinang bulong ni Severin habang pinagdikit ang mga daliri at marahang kamakaway patungo sa mga bitek sa paligid. Sa isang iglap, isang napakaliwanag na liwanag ang lumitaw sa hangin. Maging ang lupa mismo ay tila natakot dito nang lumitaw ang hindi mabilang na mga bitek sa kalawakan, na nagpapakita ng magulong kawalan. Ang umaalon na sword wheel ay tila winasak ang lahat ng dinadaanan nito habang binubuksan nito ang fog na hamarang sa banal na pakiramdam ni Severin. Sumambulat ito mula sa ilalim ng Seventh Mountain, at pumailang lang sa kalangitan, na lumikha ng isang malaking dagandong sa buong Grandi Uno sect. Ang walang anyo at walang kulay na espada ay tatagos sa libu-libong milyang mataas na ulap sa isang iglap hanggang sa umabot ito sa kalawakan mismo. Sa sandaling iyon, kahit sa ang bundok ng Grandi Uno sect naruroon ang mga disipulo, naririnig nilang lahat ang umaalingaw-ngaw na tunog ng mga espada. Sa loob ng siyam na bundok, hindi mabilang na mahabang espada ang tila nakatagpo ng kanilang hari. Lumipad sila mula sa mga kaluban at sa hangin, nanginginig at umaatungal, na parang yumuyuko sa kanilang hari. Ang biglaang eksenang ito ay likas na nagdulot ng gulat sa hindi mabilang na mga disipulo. Anong nangyayari sa mundo? Bakit wala sa kontrol ang espada ko? Nakakatakot talaga. Tila naramdaman ko ang libu-libong matulis na sword energies na dumaraan sa aking katawan, na naging sanhi ng pag-freeze ng lahat ng espiritual na enerhiya sa aking katawan sa isang sandali. Tingnan mo. Ang kakaibang fenomenon na ito ay tila nagmumula sa Seventh Mountain. Ikapitong bundok. Baka isa pang henyong swordman ang ipinanganak doon. Kung ikukumpara sa natarantang mga disipulo,
Ang mga matatanda mula sa siyam na bundok sa loob ng sekta ay tila mas kalmado. Matapos matukoy ang direksyon kung saan darating ang espada, hindi mabilang na mga elder ng sekta ang tumangala sa direksyon ng Seventh Mountain na may iba't ibang ekspresyon. Kasabay nito, sa pangunahing bulwagan ng Seventh Mountain, si Miles ay nagsasanay sa pag-iisa. Nang maramdaman niya ang nakakatakot na espadang ito, una siyang nabigla. Ang sword wheel ay sobrang nangingibabaw na parang nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng maraming katangian ng espada. Kahit siya na may heptagold sword wheel ay hindi maiwasang makaramdam ng malabo na inapi ng sword wheel ni Severin. Matapos mawala ang kanyang unang pagkabigla, may naalala siya, at agad na napuno ng saya ang kanyang mukha. Tumalon siya mula sa lupa, pinaandar ang kanyang banal na sentido, at lumipat patungo sa sword tomb, at sinabing, "Nakakakilabot at nangingibabaw na espada. Hahaha, hindi ko akalain na pagkatapos ng mga taon na nag-iisa sa taas, sa wakas ay lilito ang isang henyong swordman." Nag-transform si Miles sa isang sinag ng liwanag at dumiretso sa sword tomb. Gusto niyang makita kung sinong henyo sa Seventh Mountain ang tunay na nagsilang ng isang nakakatakot na sword wheel. Nang maalarma ni Sword ang buong Grundy Uno sect, nagkulong si Severin sa fog ng sword tomb na nahati, at huminga ng mabigat. Nang makitang pati langit ay pinutol, masayang sabi ni Severin. Tulad ng inaasahan sa swordsmanship na naintindihan ko, nakagawa ako ng kakaibang galaw mula sa hindi mabilang na nagtatagal na sword wheel. Matapos lumunin ang iba't ibang katangian ng sword wheel sa nakalipas na kalahating buwan, naabot ni Severin ang kaliwanagan sa swordsmanship nitong mga nakaraang araw. Umaasa sa kanyang malalim na pag-unawa sa swordsmanship at sa napakaraming nagtatagal na sword wheel sa sword tomb, ang kanyang orihinal na heptagold sword wheel ay nagsimulang sumipsip at lumamon sa natitirang sword wheel ng iba pang mga katangian. Dahil ang mga nagtatagal na sword wheel sa sword tomb ay natangay na ng panahon, ang kanilang natitirang kapangyarihan ay napakaliit. Gayunpaman, pagkatapos na lumunin at isama ni Severin, ang kanyang espada ay nag-evolve sa direksyon ng All Swords Become One. Hindi lamang niya magagamit ang kanyang heptagold sword wheel ngunit magagamit din niya ang mga katangian ng iba pang sword wheel. Pinangalanan ito ni Severin na magulong sword wheel. Ngayon lang, sinubukan niya ang kanyang magulong sword wheel na naglalaman ng kapangyarihan ng iba't ibang katangian, at maihahambing na ito sa buong suntok ng isang level 1 na Paragon. Kaya, paanong hindi siya makaramdam ng labis na kagalakan sa kanyang bagong tuklas na espada? Siya ay original na pumasok sa sword tomb para lamang makahanap ng heptagold energy, at hindi inaasahan na magkakaroon ng ganoon kagandang pagkakataon. Bilang resulta ng pagsipsip ng mga nagtatagal na sword wheel, ang kanyang sword wheel ay naging may taglay na katangian ng kaguluhan. Sa madaling salita, maaari siyang tumawag sa 3,000 uri ng sword wheel sa kanyang mga kamay. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na kung ang isang level 9 Supreme Saint Sword Cultivator ay lalaban kay Severin, siya ay agad na matatalo. Gaano man kalakas ang espada ng kalaban, kahit anong uri ng espada ang kalaban, agad itong magaya ni Severin at mabali sa isang galaw. Ang ganitong uri ng kakayahan ay napakabihirang sa mundo, na ginagawang eksklusibo si Severin. Nang makaramdam ng tuwa si Severin, bigla niyang narinig ang mga bulalas ng maraming disipulo mula sa gilid ng sword tomb. Tingnan mo, si Severin ay talagang umakyat sa unang pwesto sa top swordsman ranking. Hindi ko inaasahan na may makakasira sa ranking ng mga ninuno ng Seventh Mountain. Matapos marinig ang mga bulalas na ito, tumangala si Severin at nakita ang kanyang pangalan sa lumulutang na itim na batong monumento. Nang makitang muli niyang nasira ang ranking ng mga nauna sa kanya, hinawakan ni Severin ang kanyang ilong nang walang magawa. Ayaw niya talagang mapabilang sa listahan. Oh well. Parang wala akong magagawa para mawala ang pangalan ko. Inalis ni Severin ang kanyang tingin sa monumento na bato. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Na-cultivate ko na ang Sky Soil Heptagold Sword Energy sa small success, kaya ang tanging bagay na dapat gawin ngayon ay pumunta sa Nine Heavens para mangolekta ng Sky Soil Energy. Napakaswerte ko na makuha ang magulong sword wheel, na makakasira ng 3,000 sword wheel at magamit bilang aking trump card. Dahan-daang tumayo si Severin,
Pinigilan ang mga putol ng espada na lumilipad sa paligid niya gamit ang kanyang umaalon na sword wheel, at naglakad patungo sa labasan. Kasabay nito, masayang dumating din si Miles sa bakana ng Sword Tomb.